Alam niyo po ba mga kababayan na eto pong si Jemmy Bondok ay talagang pahiya po ng matindi dito sa isang batikang news anchor ng TV5 na si Ses Drinon mga kababayan, na kung saan may iginigiit po dito etong si Jemmy Bondok. At sabi niya nga mga kababayan, na ito basahin po natin pag nagpresenta si Trillanes mag-sheriff, payag kayo, pag kami bawal. Kinuwestiyon ni Atty. Jemmy Bondok ang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa ang umano'y pagkakaiba sa pagtrato sa pagsisilbi ng arrest warrant. Sinabi niya ito matapos batikusin ang pahayag niyang maaaring tumanggap ang isang abogado ng warrant of arrest para sa kanyang kliyente. Matagal ko pong sinasabi, pagdating po sa foreign unrecognized warrants, wala pang batas o applicable rules. Kaya nagkakagulo, sabi po ni Jemmy Bondok mga kababayan. So sabi niya dito, quote and quote, kapag si Trillanes pwede mag-serve, kami mga abogado hindi. So ngayon ito, pakinggan natin kung paano siya soplakin mga kababayan nitong batikang news anchor ng ng TV5. So ito, pakinggan po natin kasi sabi dito, mga abogado ni Senator De La Rosa gustong sa kanila idaan ang pagsisilbi ng arrest warrant sa senador mga kababayan. Kasi ako personally hindi pa ako nakakita na abogadong tumanggap ng arrest warrant ng kanyang kliyente. Pwera na lamang kapag kasama ng abogado niya, pagkasama ng abogado yung kanyang kliyente at kaharap niya mismo yung kanyang kliyente na talagang isiniserve sa kanyang kliyente yung arrest warrant. Halimbawa, kung kusang sumuko, etong si Senator Bato de la Rosa, pwedeng mangyari yon. Pero kapag nagtatago si Bato tapos yung abogado yung tatanggap ng arrest warrant, tingin ko mga kababayan mukhang malabo, mukhang hindi, at hindi talaga karaniwang nangyayari. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Pumutok sa social media ang balitaktakan sa pagitan po ng One News anchor na si Ses Drilon at si Atty. Jimmy Bondok. Tumatayong abogado ni Senator Bato de la Rosa. Ang ugat ng diskusyon, ang pag-iit ni Atty. Bondok na sa kanilang mga abogado na lamang i-serve ang arrest warrant ni Bato dahil itraw ang nasa proseso. Pakinggan po natin. We are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. And also we po await... kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. Now, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran You away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Hinto muna natin dyan Ang sinasabi niya, abogado naman po kami, pwede naman po sa amin. So ngayon mga kababayan, since hindi naman tayo abogado, syempre nag-research tayo, naghanap tayo ng mga bagay about dyan sa usapin na yan. At syempre mga kababayan, alam naman natin yung mas madali na paraan para makita yung mga bagay na yan. Type natin kay ChatGPT, itanong natin. Pero bago ko ipakita sa inyo to mga kababayan, nakapaghanap na tayo ng ibang usapin patungkol dito. At pare-parehas lang din naman yung sinasabi. So ngayon mga kababayan, ito, sinubukan nating i-click dyan. Pwede bang iserve ang arrest warrant ng kanyang kliyente sa kanyang abogado? Sabi dito mga kababayan, eto basahin natin hindi karaniwan at kadalasan ay hindi sapat na iserve ang arrest warrant sa abogado lamang ng akusado o kliyente. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, ang warrant of arrest ay karaniwang iniimplementa sa pamamagitan ng aktwal na pag-aresto sa mismong taong pinapangalanan sa warrant. Ang abogado ay hindi otomatikong itinuturing na tumatanggap ng warrant para sa kanyang kliyente, maliban na lamang kung may partikular na utos ang korte o kusang sumuko ang akusado sa pamamagitan ng counsel at pinapayagan ito ng hukom. Karaniwang proseso, hinahanap at inaaresto ng mga otoridad ang akusado kapag naaresto na saka ipinapakita o binabasa ang warrant. Maaari rin kusang sumuko ang akusado kasama ang kanyang abogado. May mga sitwasyon na ang abogado ay binibigyan ng kopya ng mga court orders o notice, pero iba yon sa service o implementasyon ng arrest warrant mismo. Sabi pa nga dito mga kababayan, kasi nagtanong pa tayo dito ng mas malalim pa na paliwanag, at ito nga yung lumabas mga kababayan. Sabi dito, ito daw yung pinakasimpleng paliwanag patungkol po dyan sa mga sinasabi ni Jemmy Bondok. At dito makikita natin na mukhang hindi ata abogado etong si Jemmy Bondok, kasi salasala yung sinasabi niya
Iba-iba yung sinasabi niya mga kababayan. Nakakapanghinaya nga lang kasi nag-aral po siya ng law school pero mukha atang hindi niya napag-aralan to. Ano po, so sabi po dito, kailan pwedeng sumuko sa pamamagitan ng abogado? Sa Pilipinas, pwedeng kusang sumuko ang isang akusado kasama ang kanyang abogado kapag may warrant of arrest o nalaman niyang may kaso laban sa kanya. Pero mahalagang tandaan, hindi sapat na abogado lang ang haharap. Kailangan pa ring personal na magpakita o sumuko ang akusado sa korte o sa mga otoridad. Ang abogado ay tumutulong lamang sa proseso, halimbawa, pakikipag-coordinate sa korte, pag-aayos ng piyansa, pag-request ng medical consideration o pagtiyak ng maayos ang surrender mga kababayan. Halimbawa, may warrant laban kay Juan. Maaaring tawagan ng abogado ang korte o pulis at sabihing isusuko namin si Juan bukas ng umaga. Pagdating doon, personal pa rin ihaharap si Juan. Ito, palitan na lang natin yung pangalan ni Juan, gawin na lang natin si Bato. Pagdating doon, personal pa rin ihaharap si Bato upang maibigay o mailagay sa kustodiya ng mga otoridad. Sa madaling salita, pwedeng through counsel ang coordination pero hindi pwedeng abogado lang ang sasalo ng warrant kapalit ng akusado. Mga kababayan. So sabi pa dito, ayon sa Rule 113, ang arrest ay nagaganap sa aktwal na pagpigil sa tao o kusang pagsunod niya sa custody ng otoridad. Ibig sabihin, kapag ibinigay yung arrest warrant ni Senator Bato, kailangan aktwal na kay Senator Bato, mga kababayan, i-implement yung kanyang arrest warrant kasi nga babasahin po yan sa harap ni Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, yan. Pangalawa, ano ang Rule 113 ng Rules of Court tungkol sa warrant of arrest? Ang Rule 113 ng Rules of Court ay tungkol sa arrest. Mahalagang bahagi nito, Section 1. Ano ang arrest? Ang arrest ay paglalagay sa isang tao sa kustodiya upang managot siya sa isang krimen. Pangalawa, Section 2. Paano ginagawa ang arrest? Dalawang paraan. Aktwal na pagpigil o pagdakip, ukusang pagsuko ng tao sa mga otoridad. Kaya legal ang voluntary surrender mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ano ba yung malimit na panawagan kay Senator Bato ng ating mga otoridad? Magkusa ka ng mag-surrender, mag-voluntary surrender ka na kasi legal po yan mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Pangatlo, Section 3. Tungkulin ng arresting officer kapag may warrant, obligasyon ng pulis o otoridad na arestuhin ang akusado at dalhin siya agad sa pinakamalapit na presinto o kulungan nang walang hindi kinakailangang delay. Kaya nga kung titingnan nyo ano ba yung proseso ng NBI, nung bumaba sa kanila yung arrest warrant ni Senator Bato, in-implement agad. Kaso anong ginawa ni Senator Bato? Tinakbuhan niya, tinakasan niya yung mga taga-NBI mga kababayan. Diba? At gumawa pa ng drama dyan po sa Senado. Sabi pa dito mga kababayan, Section 4, execution ng warrant. Dapat ipatupad agad ang warrant kapag hindi na iserve. Kailangan mag-report ng mga officer sa hukom kung bakit hindi ito naisagawa. Section 7. Ano ang dapat sabihin sa inaresto? Dapat sabihin ng officer na may warrant laban sa kanya. At ano ang kaso o dahilan ng pag-aresto? Hindi kailangang hawak agad ng pulis ang mga papel ng warrant habang inaaresto pero dapat maipakita ito sa lalong madaling panahon kapag hinihingi ng inaaresto. Kaya nga kung matatandaan nyo mga kababayan yung ginawang proseso ni General Torre kay dating Pangulong Duterte nung ipinapakita yung arrest warrant kahit hindi pisikal na papelyon. Halimbawa, di ba naging legal pa rin? Kasi nga yan po yung sinasabi mga kababayan sa dito sa sa Rule 113 ng Rules of Court tungkol po sa warrant of arrest. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, yan, mga halimbawa ng desisyon o prinsipyo ng korte tungkol dito. Narito ang mga karaniwang prinsipyo sa jurisprudence ng Philippine courts. A. Hindi sapat ang notice sa abogado lang. Karaniwang prinsipyo ng korte, ang warrant ay para sa mismong akusado. Kaya kailangan siya mismo ang maaresto o sumuko. Hindi mawawala ang warrant dahil lang alam na ito ng abogado. B. Voluntary surrender ay kinikilala ng batas. Kapag kakusang sumuko ang akusado, maaari itong ituring na mitigating circumstance sa criminal case. Ibig sabihin, maaaring makatulong para bumaba ang parusa kapag nahatulan. C. Walang illegal arrest kapag kakusang sumama ang akusado.
kung ang tao ay kusang sumusunod sa mga otoridad o sumuko kasama ang abogado, itinuturing pa rin itong valid arrest dahil submission to custody, iyon ay sa ilalim ng Rule 113 mga kababayan. So siguro, ang pinakamaina mga kababayan dito, na magandang naipaalam natin sa inyo, kailangan kapag inaresto yung isang tao, hindi dapat abogado niya yung tatanggap ng arrest warrant. Ang kailangan dito mga kababayan, kung sino yung nakapangalan dun sa arrest warrant, yun dapat ang dapat tumanggap ng arrest warrant niya, hindi yung kanyang abogado. Kaya nga yung sinasabi ni Jemmy Bondoc dito mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Kaya yung mga nag-aaral ng law, kapag pinakinggan ninyo itong sinasabi ni Jemmy Bondoc, maliligaw kayo sa sinasabi ng batas. Ano po ngayon, ituloy pa natin. And then, ano pong gagawin ninyo pag na-serve na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce your client? Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang Mali. sundan yung sistema. Mali yan. Binasa ko na sa inyo mga kababayan yung proseso at mali yung sinasabi ni Jemmy Bondoc dito. Actually, dapat pala hindi ko siya tinatawag na Jemmy Bondoc, no? Attorney Jemmy Bondoc para malaman ninyong abogado siya. Okay, so... Following the law that they're invoking. At yan ngayon ang tanong, pwede bang i-serve na lamang ang isang arrest warrant sa mga Hindi. abogado ng akusado at sila na lang ang bahala makipag-usap sa kanilang kliyente? Ang gumagabay po sa pag-aresto sa mga akusado ay ang Rule 113 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Diyan po malinaw kung ano ang pag-aresto at paano ito ginagawa. Halimbawa, ang definisyon ng pag-aresto. Niya, binanggit din dito Kasi ito on the spot ko lang pinanood mga kababayan. Nag-research lang talaga ako about dito. Ito, ayon po sa Revised Rules of Criminal Procedure, Rule 113, arrest mga kababayan. Yan yung ipinapaliwanag ko sa inyo dito. Ayan actually wala pa nga tayo dun sa D Kumbaga, sinabi ko pa lang sa inyo hanggang C pa lang. Pero kung titingnan natin, eto basahin na rin natin yung D. Ano yung sabi dito mga kababayan? Hindi pwedeng text lang o abogado lang ang service ng warrant. Ayon sa legal na interpretasyon ng Rule 113, kailangan ng actual custody o actual surrender. Kaya hindi sapat ang simpleng text message, tawag o pagsabi lang sa abogado na may warrant. Kung gusto mong maaari kong ipaliwanag pa, ito ipapaliwanag pa yung mas detalyado pa mga kababayan. Pero maliwanag kasi dito, hindi kailangan sa abogado ibinibigay yung arrest warrant, kailangan doon sa mismong nakapangalan, doon po sa arrest warrant. At yan yung binabanggit dito sa Rule 113 mga kababayan ng arrest. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kung ano ang pag-aresto at paano ito ginagawa. Halimbawa, ang definisyon ng pag-aresto nasa Section 1. Itong pag-take custody ng akusado para siya po ay mapanagot. So kailangan po personal na kunin ang kustodiya ng akusado. Sa Section 7 naman, nakalagay kung paano ginagawa ang pag-serve ng arrest warrant. Tama. Kailangan sabihin ng arresting officer sa akusado na merong warrant of arrest siya at ano ang dahilan nito. Pero may exemption po yan. Kung biglang tumakbo ang akusado bago pa man siya mabasahan ng warrant, na-waive na niya ang kanyang karapatan dyan. Pero ito pa, ayon din sa Section 7, hindi kailangang dala-dala ng arresting officer ang mismong warrant sa mga oras na yon. Yan. Kaya kung titingnan nyo yung kay General Torre, gaya nga ng sabi ko, di ba iginigit ng mga bobong DD-shit, wala namang arrest warrant nandudun lang sa cellphone legal pa rin yun. Kasi nga sinasabi dito mga kababayan sa Section 7 na hindi naman pwedeng hindi naman kinakailangan na dapat laging dala-dala ng mga arresting officer yung physical na copy nung arrest warrant. Ang mahalaga lang may maiipakita talaga na may warrant of arrest. Kahit pa sabihin na soft copy lang yan, ang mahalaga meron. Ano po ngayon, ituloy pa natin. The officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest. Ayon po yan sa rule na ito. But after the arrest, if the accused so requires, the warrant shall be shown to him. Wala po sa Rules of Criminal Procedure ang anumang patakaran na pwedeng iserve sa abogado ang arrest warrant dahil ito nga ay paghuli dapat sa isang akusado. Tama. Kailan pwedeng pumasok yung akusado? Kailan bali pwedeng pumasok ang abogado? Ang abogado maaaring mag-coordinate o mag-arrange ng pag-surrender ng akusado o di kaya maaari siyang bigyan ng tinatawag na informational copy ng nasabing arrest warrant. Mga kapatid, Ed Lingaw. Ayan di ba napakaliwanag ng paliwanag dito. Kaya mali talaga.
Mali talaga yung iginigit ni Jemmy Bondoc na siya yung kukuha ng custody para iserve sa kanya yung arrest warrant. Mali yun mga kababayan. Walang sinasabing ganon. At kahit kailan, siguro naman ilang beses na kayo nanood ng mga iba't ibang pelikula dito sa Pilipinas at minsan may makikita kayo kung paano iserve yung arrest warrant mga kababayan. At ang kalimitang nakikita ninyo isineserve talaga yan kung sino yung nakapangalan dun po sa arrest warrant, hindi sa kanya mismong abogado. Pero, gaya nga ng sabi ko mga kababayan, pwede naman mangyari yung sinasabi ni Jemmy Bondoc kung personal niya na dadalhin si Senator Bato de la Rosa dun sa mga arresting team. At kaharap niya, itong si Senator Bato at yung arresting team at babasahin sa kanya kung ano yung kaso na nakasaad dun po sa arrest warrant ni Senator Bato. Yon, pwede yon mga kababayan. Pero yung sinasabi dito ni Attorney Jemmy Bondoc na siya ang tatanggap, walang ganon. Ano po, walang ganon na sinasabi. Kaya dito pa lang talaga mga kababayan, hindi ko talaga maintindihan yung mga abogado ni Duterte. Kung mga abogado ba talaga yan? O nag-aabugaduhan lang? Kasi iba naman yung sinasabi nila sa mismong nakasulat mga kababayan sa sinasabi ng batas. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kasi mga kababayan, eto naman, hindi naman to kay Bato. Ito naman ay patungkol po kay Senator Jinggoy Estrada na kung saan mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo may lumabas na balita at sinasabi itong si Ramon Tulfo na may isang senator na bumoto para sa Senate presidency ni Alan Peter Cayetano ang posibleng maaresto next week mga kababayan. At alam naman natin kung sino yung isa sa posibleng tinutukoy dyan. Walang iba kung hindi itong si Senator Jinggoy Estrada. So ngayon, sabi po dito sa nakita nating balita, galing po sa DZRH Digital, Senator Jinggoy Estrada nakahandang harapin ang kaso sa kanya ng DOJ kaugnay ng flood control anomaly. Mga kababayan, so ngayon ito pakinggan po natin. Senator Jinggoy Estrada nakahandang harapin ang kaso ng Department of Justice kaugnay ng flood control Dapat naman nga talaga harapin niya. anomaly. Idetalye mo ang balitang yan, RH28. Raymond at Paas. Raymond. Mr. Mayor, nagpahayag ng kahandaan si Senador Jinggoy Estrada na harapin ang mga aligasyon sa kanya kaugnay ng flood control anomaly. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng Department of Justice Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder at graft kasama ang ilang mga dating opisyal ng DPWH. Ayon kay Estrada, nakahanda siyang maglabas ng may ebidensya at kumpiyansa siya na lalabas din ang katotohanan. Nagtataka ito sa nasabing rekomendasyon ng DOJ kasunod ng pahayag ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na wala siyang insertion sa 2025 national budget. Wala, lumabas yan kinanta ka ng mga kasamahan mo. O di ang pinakamagandang dapat mong gawin dyan, Senator Jinggoy, talagang panindigan mo na, harapin mo na, at linisin mo ang pangalan mo kung wala ka naman talagang kasalanan. Pati si Senador Panfilo Lacson. Kasi sa totoo lang ako, naniniwala ako na hindi naman to idadamay ni na Henry Alcantara, Bryce Hernandez, kung wala naman talaga siyang ninakaw. Pero kung may ninakaw siya at yung mga kasabwat niya, mga kababayan, ang magdudusat magbabayad lang, tama lang yung ginawa ni na Bryce Hernandez na idinamay siya. At kung wala naman siyang kasalanan at nadamay lang talaga, pwede naman niyang depensahan yung kanyang sarili. Kumuha siya ng magaling na abogado. Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay kinilala ito. Ito Tama. ang dahilan kung kaya't noong May 15 nagkain siya ng omnibus motion sa DOJ upang buksan ang preliminary investigation sa makasong inimbestiga ng NBI kaugnay ng flood control projects. Gihit ni Estrada, mahalaga ang due process at makatanong ang pagtingin sa kaso bago maglabas ng opisyal na resulta sa investigasyon at magkaroon ng conclusion. Matatanda na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay binanggit ni Engineer Bryce Hernandez na nag-download si Estrada ng 355 million pesos na halaga ng proyekto Grabe, sa no? Bulacan First Engineering District na may karampatang kickback. Yan. At Mistaya dito sa Senado, kalmado. Ito yung problema kasi sa mga senator, mga kababayan, no? Nung panahong hindi nahuhuli, ang tatakaw kumikback. Tapos ngayon nagkakahulihan na mga kababayan, nagkakadawitan na, nagkakadamayan na, ang ginagawa mga kababayan, kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang katubiran, at kanya-kanyang kasinungalingan ang pinagsasasabi publicly. Kaya nga maliwanag na lagi nating sinasabi na since ginawa nila yan, dapat talaga silang managot. Lalo na kung mapapatunayan na talagang guilty sila dito, dapat talaga silang makulong. Kasi hindi lang naman ito yung kauna-unahang nangyari na kung saan nadawit, nasangkot yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi lang naman kasi ito yung first time
kung tutusin nga mga kababayan, siguro pandalawa, pantatlo na ata niya to. At masasabi natin na mukhang wala po atang kadala-dala. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ito na ang sitwasyon sa ngayon at sa katunayan ay nagtatrabaho na yung mga senador para maipasa yung mga nakabimpin na mga panukalang batas na hindi nila na-aksyonan noong nakaraang linggo. Raymond, Mayor. alabang maghuhudas sa grupo ni na Senator Alan na Peter. Meron! Meron! Wala Mga kababayan, di ba tinanong dito ni kung may maghuhudas daw sa grupo ni Peter Cayetano? Actually, meron. Di ba, 5 nga yun 5. 5 senator. Yung balak maghudas sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang kasi hindi makapaghudas, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Syempre, hindi pa pumapabor yung yung hinihiling nila sa minority na ang gawing Senate President ay si Chis Escudero para matuloy sana yung paghuhudas ng 5 na senator. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. pang linaw sa ngayon, Mayor, dahil doon sa ating obserbasyon, lahat, sabi kayo ni Senator Rafi Tulfo kanina, santali mo na yung tungkol sa usapin naman na yan at kailangan magtrabaho at maraming nakabinbin na kanilang mga panukala. Anong sabi ni Marcoleta, safe ba si Senate President Alan Peter? Basta wala daw maghudas. Basta walang maghudas. Di pa Ayan. sure. Pinamunahan ni Marcoleta kaya... mas hudas pa daw sa hudas. baka natakot na silang matawag na hudas. Yun na nga. At Natatawa ako doon sa reporter na kasama ni Nakalimutan ko kasi ang pangalan, mga kababayan, nitong broadcaster na lalaki na to. Deo Macalma, sorry. Yun, natatawa ako doon sa kapartner ni Deo Macalma doon sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta na kung saan inunahan niya na yung posibleng 5 na maghuhudas kay Alan Peter Cayetano na mas masahol pa daw talaga sa hudas, mga kababayan, kung gagawin nila yon. Pero hinihintay lang sigurong pumabor kay Chis Escudero yung minority, mga kababayan, at diretso talaga yung paghuhudas nung 4 na kasamahan niya. Kaya ako nasabing 5 kasi kasama na doon si Chis Escudero, mga kababayan. kaya ngayon baka nag-uobserbahan muna sila. Papakiramdaman. Money for us lakay. So, sa tingin mo, walang mangyayaring kurita hanggang weekend? Hindi, hanggang ngayon. Hanggang hindi pa natin alam. Hanggang ngayon. Kasi ngayon, Tuesday pa lang lakay Tuesday pa lang ngayon Oo, marami pa hanggang pwedeng ngayon. mangyari. Eto, mga kababayan, doon sa nakarating sa atin, eto naman nakarating lang sa atin. Actually, ganito na lang. Doon sa napanaginipan natin, mga kababayan, yung isa kaya kasi sumama dito kina Chis Escudero para hudasin si Alan Peter Cayetano kasi may inaasam-asam siya na napakataas na posisyon sa Senado. Kaso ang problema, mukhang hindi ata ibinigay sa kanya. Yun, mga kababayan, yung dahilan nung isa. Tapos yung iba naman, ang dahilan nila, ang pakiusap nila, pwede silang maghudas kay Alan Peter Cayetano kung yung mga kaso nila, mga kababayan, ay absuelto. Yun yung yun yung pakiusap nung iba. Pwede silang maghudas kay Alan Peter Cayetano kung yung mga kaso nila ay absuelto. Pero yung isa talaga, ang iniisip nung isa hindi ibinigay sa kanya, yung isa sa pinakamataas na posisyon diyan po sa Senado. Anyway, siguro naman may idea na kayo kung sino yung tinutukoy ko. Eto, tuloy na natin. May session pa bukas. Meron pa bukas, Hanggang Miyerkules. kailan? Hanggang Miyerkules Hanggang lang. Miyerkules ang session. lang. Sige. Hanggang Merkulis ang session. Excited pa bukas. Abangan natin. Malay mo biglang sumipot si Bato. Ayan. Baka magkaroon ng insenso lakay. May magpausok. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ayan, maliwanag na handa namang humarap etong si mga kababayan, etong si Jinggoy Estrada sa mga kaso na kakaharapin niya about po dito sa maanumalyang flood control kasi isa po siya sa nasasangkot dahil sa napakalaking kickback na ibinibintang sa kanya, mga kababayan. So ngayon, ang isa pa dito, siguro naman nagtatanong kayo kung sino yung mga tinutukoy ko. Actually, 4 na lalaki at 1 babae yon na senador. Yung posibleng maghudas
kay Senator Alan Peter Cayetano. Hinihintay lang talaga nila na pumabor ang minority, mga kababayan, na ang gawing Senate President ay etong si Chis Escudero. Kaso ang problema, kaya hindi po natuloy ay dahil nga tinutulan ni Senator Raffy Tulfo. Ano po? Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito sa mga usapin po na yan na tinalakay po natin, mga kababayan.